Okay, so ngayon, sinusukatan natin yung elevation ng ating ground. Since nag-flat and fill tayo, there is no assurance na yung nakikita natin flat is already flat. So we need this specific na masusukat natin kung ano yung level. So meron tayong ruler dun sa malayo na susukatan natin kung ano yung level. So kumuha tayo ng isang station, which is ang first column, ang first poste ng ilaw na to, ginawa natin siyang reference. Then later, susukatan natin lahat para makuha natin lahat ng level. Then tatansian ng ating tao para pagka may tansiyan tayo, yung lahat ng level ng ground, makikita natin kung alin yung mas mababa at alin yung mas mataas. So lahat ng ating mga dimensions, kailangan nakasukat yung ating mismong lote. Then by point, dito, since gagawa tayo ng isang structure, yung corner point, kinuha namin at yung center na dapat lahat ng mga measurements natin naka-indicate dito. Either yung width at saka depth niya at saka lahat ng height and elevation. Since kumukuha pa lang tayo ng isang level ground. So habang nandiyan yung ating backhoe at naghuhukay siya sa portion ng ating playground, inaantayin lang niya yung instruction natin kung ano pa ba yung flatness na kailangan natin dito, which is makikita natin yan dun sa mga minarkahan natin at later lalagyan natin ng tansi para masigurado yung flatness nila. By then, hindi balik-balik yung trabaho at yung lahat ng power na gagamitin natin hindi manual kasi mas mabilis talaga yung pagpa-flat at equipment ang gamit natin. So ngayon, sinusukatan natin yung area ng ating function. So kung ano yung available area na malapit natin, ito natin gagawin yung function hall. So currently, yung width at saka depth ng ating is kinukuha na natin ng actual dimension. So by then, makakagawa na tayo ng exact design ng ating function. So later on, ating yung level para habang nandito pa sa malapit yung ating backhoe, magagawa na natin yung exact flatness ng ating ground. Pwedeng workout na ng ating backhoe.